Noong February 10, may lumabas na video ng isang lalaki na kung saan ay may itinuturo siya na isang parte ng subdivision. Ito na nga yung sa may Imburnal na may lumalabas na isang pag-usok. At napag-alaman natin, ayon na rin dito sa video na kanyang ipinalabas, na ito ay sa may parteng Barangay Tadlak sa may Los Baños, Laguna. Alam naman natin na dyan sa Los Baños ay napakaraming mga hot spring. Nanawagan itong lalaki na to na ito pala ay isang kapitan sa Barangay Tadlak, na kung saan ay sana ay mabigyang pansin itong kanyang lugar na kung saan nga may umuusok at medyo nangangamba yung mga tao na nakatira dito sa subdivision na to. Naglabas ngayon ng Feebox ng advisory na kung saan ay huwag mag-alala dahil itong nangyayari ito ay normal lamang sa isang lugar na kung saan ay may bulkan. At ito nga yung Makiling. So sinabi rin ng Feebox na ang Makiling nga ay isa ng inaktibo na bulkan. At dito sa video na to ipapaliwanag natin kung ano yung aktibo, yung inaktibo, or yung extinct or yung mga patay na bulkan. Then pupunta tayo dun sa isang website na kung saan ay mas madadagdagan ang ating kaalaman tungkol nga dito sa Makiling, dito sa Laguna Lake at dito sa may San Pablo, na kung saan nga ay napakarami dyang mga Mars na tinatawag o yung mga volcanic Mars. Ipapaliwanag natin yan mga buddy. So ngayon panoodin muna natin yung bahagi ng video na ito ni Mr. Bobit Meneses na ini-upload noong February 10 sa kanyang Facebook. Yun na kayo. Ito po yung ni-report na So malaki yung pag-usok, no? nagbibigay ng steam. Kung lalapit po kayo, madidinig nyo na kumukulo ang tubig. Pati po sa banda. So dun sa kabilang bahagi ng kalsada meron din. Dahil natambakan ang lugar na ito ng matagal na panahon na naghahanap ng singawan talaga ang yung bulkan. So dahil nga na-develop na tong lugar na to, at ayon nga sa kanya ay tinambakan na. Dahil nga dyan ay naglabas ang Feebox ng isang advisory. At ito na yon, no? Para sa kaalaman, ang Mount Makiling na nasa Los Baños, Laguna ay hindi aktibong bulkan. Ang nakitang steaming ay mula sa hot springs, katulad ng hot springs resorts na pinupuntahan sa Laguna. Ang hot spring ay normal na makikita sa mga bulkan. Then panoodin natin itong panayam kay Director Renato Solidum ng Feebox dito nga sa Radyo Pilipinas YouTube channel. Ang Mount Makiling ay isang bulkan pero ito po ay inactive. Hindi po siya aktibo. At kung siguro alam niyo naman na marami talaga mga hot spring, mga pool sa paligid na Mount Makiling. At in fact, talagang medyo thermal energy generation yan sa Makiling. Kaya nga po, ang mga ganyan mga pangyayari ay normal lang po yan. Kung bakit lumalabas sa isang kanal, ay ito po siguro most likely dahil ang balita dyan ay may natabunan na isang bahagi dahil dati ay parang may mababang lugar ng tubig at baka talagang may thermal area dyan. At yung pagtabot dyan sa tubig, maghanap ng daanan ang tubig palabas at dahil meron ng mga culvert ipapasok doon. Kung mainit yung tubig, at talagang magkakaroon ng pagsinga para magpakuluan ng tubig. So ganun pala. Labas sa storm drain, yung butas sa kanal. Yusek, ito po ba may chance ang sumabog Pakinggan Mount Makiling natin kahit inactive? At kung inactive po, wala. Sa kasalukuyan wala. Yung mga bulkan. Una, active volcanoes. Mga active volcanoes ay mga bulkan na sumabog in the last 10,000 years. Ito ay mukhang bata at talagang una, may mga description ng kanyang pagsabog na nakitaan ng mga tao, may historical. Alam nyo, ang bulkan ay talagang kahanga-hanga na isang gawa ng kalikasan, ano? Pinangungunahan ng mga magagandang tanawin kagaya ng sa Mayon, sa Taal, talagang dinadayo ng mga turista, pero may aktibong papel din ito sa paghubog ng heograpiya ng ating planeta. Kapag aktibo silang pumutok, sila ay lubhang napaka-delikado sa mga tao, sa mga lugar na kung saan ay malapit ito. Pero kung ito naman ay wala ng kakayahan na pumutok, asahan ninyo na yung mga lupa dyan sa paligid ng bulkan ay napakatataba at talagang
napakaganda na pagtaniman. Talagang mayabong yung mga halaman dahil nga doon sa mineral na iniwan nung pagputok nito. So ganyan yung katangian ng mga bulkan, ano? Ngayon, ano ba yung aktibo? Walang pinagkasunduan sa mga volcanologists tungkol sa kung ano ang bumubuo ng aktibo. Ang mga bulkan, tulad ng lahat ng mga tampok na geological, ay maaari magkaroon ng napakahabang buhay na nag-iiba sa pagitan ng buwan hanggang sa milyon-milyong taon. Sa nakaraang ilang libong taon, marami sa mga bulkan ng daigdig ang sumabog ng maraming beses, ngunit sa kasalukuyan ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan na may paparating na pagsabog. Yung term na aktibo ay maaaring mga hulugan lamang ng aktibo sa mga tuntunin ng mga lifespans ng tao, na kung saan ay ganap na naiiba mula sa lifespan ng mga bulkan. Million years yan ng tao. Ano lang yan, decades lang. So sa makatuwid kung bakit madalas na isinasaalang-alang ng mga scientist ang isang bulkan na maging aktibo lamang kung ito ay nagpapakita ng mga palatandaan o hindi pangkaraniwang aktibidad kagaya ng lindol or mga paglabas ng mga gases mula dito, na ito nga ay nangangulugan na sasabog na. So ayon sa Smithsonian Global Volcanism Program, pupuntahan din natin yan mga buddy mamaya, tumutukoy sa isang bulkan aktibo lamang kung ito ay sumabog sa huling 10,000 years. Ang isa pang paraan para sa pagtukoy kung ang isang bulkan ay aktibo ay nagmula sa Internal Association of Volcanology na gumagamit ng oras ng kasaysayan bilang sanggunian. Ibig sabihin yung mga recorded eruption nito, doon sila bumabase. Sa pamamagitan daw nito, ang mga bulkan na sumabog sa kurso ng kasaysayan ng tao na kasama ang higit sa 500 na mga bulkan ay tinutukoy bilang aktibo. Gayunpaman, ito rin ay may problema dahil nag-iiba ito sa bawat rehiyon. May mga ilang lugar na nagkatalog ng mga bulkan sa loob ng libu-libong taon, habang ang iba ay mga tala lamang sa nakaraang ilang siglo. So yun yung mahirap dito. Ang isang aktibong bulkan ay maaaring pinakamahusay na inilarawan bilang isa na kasalukuyang nasa isang estado ng regular na pagsabog. Marahil ay magaganap ngayon o mayroong isang kaganapan sa huling ilang dekada o inaasahan ng mga geologist na ito ay muling sasabog sa lalo madaling panahon. So ano naman yung dormant volcano? Tinalakay natin yung active, ito naman yung dormant. Ang isang natutulog na bulkan ay ginagamit upang mag-refer sa mga may kakayahang sumabog. Yan daw yung dormant. At marahil ay muling sasabog sa hinaharap. Ngunit hindi pa nagkaroon ng pagsabog sa napakatagal na panahon. Dito rin naging komplikado ang mga kahulugan dahil mahirap makilala ang pagitan ng isang bulkan na hindi aktibo sa kasalukuyan at isa na mananatiling hindi aktibo. So, naintindihan nyo ba yon? Ang mga bulkan ay madalas na isinasaalang-alang na wala na kung walang nakasulat na tala ng aktibidad nito. Walang recorded history. Gayunpaman, ang mga bulkan ay maaaring manatiling tulog sa loob ng mahabang panahon, kagaya daw ng Yellowstone, ng Toba, ng Vesuvius. Ang mga natutulog daw na bulkan ay talagang bahagi pa rin ng aktibong bulkan. Ito ay ayon sa Smithsonian Global Volcanism. Ano naman itong mga patay na bulkan o yung mga extinct? Ito daw ang ginagamit ng mga geologist na kategorya ng patay na bulkan upang mag-repair sa mga bulkan na naputol na yung kanilang mga magma supply. Ang pagtukoy kung ang isang bulkan ay tunay na patay ay madalas na mahirap din daw dahil ang ilang mga bulkan ay maaaring may mga pagsabog na lifespans na sumusukat sa milyon-milyong taon. So syempre yung mga ganong mga pagsabog wala nang recorded history, kaya hindi na natin alam kung talaga bang extinct na to o patay na. Sa madaling sabi, ang pag-alam kung ang isang bulkan ay aktibo, hindi natutulog o yung dormant o patay na ay komplikado at lahat ay bumababa sa tiempo o do sa timing. At pagdating sa mga tampok na geological, ang tiempo ay medyo mahirap para sa amin or sa atin na tao na mga mortal lang. Ito yung pahayag ng Smithsonian Global Volcanism. Ngayon, puntahan natin itong sinasabi ko na website na to na talagang marami kang matututunan. Lahat ng bulkan, aktibo, hindi aktibo, or yung mga extinct nakatala dito at may mga paliwanag ito. So pupuntahan natin itong Makiling at itong Laguna Lake Caldera na kung tawagin. Nandito na tayo sa mismong website ng Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Global Volcanism Program. At dito, nandito yung mga activities o yung mga highlights ng mga iba't ibang bulkan sa buong mundo, United States, Indonesia, Russia, Italy. Then dito sa database, pumunta tayo. So yung Holocene Volcano List, ito yung talaan ng mga bulkan na yan. Alphabetical to na nakatala.
na kung saan ito yung mga pumutok approximately the last 10,000 years. Yan. At ito namang Pleistocene volcano list, ito naman yung mga approximately na pumutok last 2.5 million years. Yan din yung listahan niya. Puntahan natin ang Makiling. So dito sa part na to, itong database search, i-type natin dito Makiling. Yan. Search volcanoes. So meron siyang dalawa. Ito yung ating puntahan, itong isang to. Ito ngayon yung lumabas. 'Di ba Makiling yung ating sinerch kanina? Ito yung lumabas niya, San Pablo Volcanic Field. Ibig sabihin, hindi lang isang bulkan to. Napakaraming bulkan ito. So ito country, Philippines, volcanic region, Philippines and Southeast Asia. Primary volcano type ay stratovolcano. At ang last known eruption ay 1350 CE or yung common era kung tawagin. Kung kukumputin mo 2021 minus 1350, nasa 671 years. Yun na yung last eruption niya. Ngayon, bakit ang Makiling, ito yung lumabas, San Pablo Volcanic Field. Tingnan natin yung kanyang geological summary. The San Pablo Volcanic Field, also known as the Laguna Volcanic Field, lies at the southern end of Laguna de Bay, the largest lake on Luzon Island. The field contains dozens of scoria cones and maars. Ano ba yung scoria cones? Ito yung mga maliliit na bulkan na isang beses lang pumutok. Ito yung mga tinatawag na mga monogenetic na bulkan. At yung maars, ito na yung mga maliliit na depression na napuno na ng tubig. So marami daw nito sa San Pablo Volcanic Field. Ito, the field contains dozens of scoria cones and maars. 3 generations of maars are present, with the oldest being sediment filled and the youngest containing deep lakes. Mamaya sa Google Earth, puntahan natin itong sinasabi dito na San Pablo Volcanic Field. Many of the maars are aligned along the northeast-southwest trend. Local legends suggest that the youngest maar, 1.2 km wide, Sampaloc Lake. So nasan ba yung Sampaloc Lake? Di ba nasa San Pablo, Laguna yan? It was formed about 500 to 700 years ago. Ito mga buddy. The high point of the volcanic field is the eroded Makiling. So ang Makiling pala, or yung Mount Makiling, ay parte lamang ng San Pablo Volcanic Field. Ito ay isang andesitic to rhyolitic stratovolcano which has a deep crater whose floor is 480 meters below its north rim. Makiling has several parasitic cones, maars, and numerous thermal areas at its northern base. Nasa taas na bahagi nito. A geothermal project is located on the south flank of Makiling. So may lumabas din na isang litrato na kung saan ay may dalawang malaking pag-usok sa may bundok na ito. Ito na yung tinutukoy. Ito na yung malapit sa geothermal project na tinatawag. So nandito yung kanyang basic data, 1350 common era, yung the last known eruption niya, or 671 years. Ang volcano types niya ay stratovolcano, pyroclastic cone, at yung maars. Then nandito rin yung kanyang rock types. Tingnan natin yung mga litrato na nandito ngayon sa sinasabi na San Pablo Volcanic Field. So dito, itong Alligator Lake, ito yung pinakamalapit na lake doon sa pinangyarihan nung pag-usok dito nga sa may barangay Tadlak. Isa itong maar, ito naman yung Sampaloc Lake, no? Ayon sa local legend, ang last eruption daw nito ay 500 to 700 years ago. Kung bakit puno na nga ito na ngayon ng tubig. So nasa 1.2 km yung kanyang lawak, no? Is one of the largest of a group of 36 maars in the volcanic field. So ito daw yung pinaka malaki. So ito nakikita nyo, ito na yung Makiling. Ito yung Alligator Lake, nasa north side niya. At dito sa may parte na to, silipin natin to yung mga tinatawag na mga volcanic maars dito sa may San Pablo. Ito na yung close up niya. So ito na yung 7 lakes ng San Pablo, Laguna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yung pinakamalaki ay ang Sampaloc Lake. Ngayon, puntahan natin itong isa pa na sinasabi ko. Itong Laguna Caldera. Yung nabanggit lang kasi ng Feebox ay itong Mount Makiling. Pero may isa pa na kung saan itong Laguna Caldera. So volcano search.
Ayan, Laguna Caldera. Okay, yung last known eruption niya ay unrest at Holocene. So ibig sabihin nasa more than 2.5 million years na yung last eruption niya. Kung makikita nyo yung hugis niya, parang footprints ng isang malaking hayop, no, or dinosaur. Makikita natin yung mga general information, eruptive history. So sa eruptive history, walang masyadong description dito. Tingnan natin itong mga litrato na to. So yan yung kanyang aerial photo, ang Laguna Caldera. The center, Laguna de Bay in the center of the NASA Space Satellite image. Yan. The lake surface is only 1 meter above sea level and may have formed during at least 2 major explosive eruptions about 1,027,000 to 29,000 years ago. Ayan, yan yung Laguna Caldera na tinatawag. So yan, nakikita nyo ngayon ay ang Laguna Lake or yung Laguna Caldera na sinilip din natin kanina. Then dito, sa part na to ay ang Mount Makiling. Yan, ito yung kanyang gitna. Ito ngayon yung Alligator Lake. At dito sa bahaging ito nangyari yung pag-usok o yung steam na ibinidyo ni Kapitan Bobit Meneses dito sa isang subdivision. Ngayon, tingnan natin yung mga sinasabi na scoria cones or yung cinder cones at saka yung mga volcanic Mars. Yan. So mapapansin niyo yung mga gitna niya may uka or yung crater. At dito ay ang 7 lakes ng San Pablo. Ito na yung mga volcanic Mars na tinatawag. So itong pinakamalaki ay ang Sampaloc Lake na yung last eruption nga daw nito ay nasa 500 to 700 years ago. Ayan. Then itong Bunot Lake, itong Calibato Lake. So puro puno siya ng mga palaisdaan. Itong Lake Pandin at itong Lake Yambo. Kung magkadikit siya. Palakpakin Lake. Ayan. At yung pinakahuli ay ang Mohicap Lake. So hindi lang yan ang mga Mars na nandito sa parting ito ng Laguna. Kaya kung sasabihin nyo na yung Makiling lang yung bulkan, hindi. Kasi meron pa dito itong Laguna Lake Caldera nga. Nandito yung Talim. At according din sa history, itong Mount Sembrano ay isa ding parte ng bulkan. So sana marami tayong natutunan ngayon dito sa ating ginawa. At yung mga tao na patuloy nang nagtatanong kung puputok ba itong Mount Makiling, sinagot na ng Feebox yan na ito ay isang inactive. Ngayon, para madagdagan yung inyong mga kaalaman, try natin na i-research pa yung mga tungkol dito upang sa ganun ay mas maunawaan natin kung ano yung lugar natin, kung ano ba yung mga risk na nakapaloob dyan. Kagaya nga dito sa Laguna, mabuti na lamang at nakakasingaw kasi maraming degassing vents nga dyan dito sa may Los Baños, mga hot spring. So nakakatulong yan para hindi maipon yung pressure na nasa loob o nasa ilalim ng bulkan. So kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel, pakipindot ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para updated ka sa mga videos na ating gagawin muli. Ito ang inyong Supremo. See you next time mga buddy.